paano magkalas ng ating cassette type na hub. Tatanggalin yung cassette type na cogs. Ang mga kailangan nating gamit, no, unang-una, yung ating katala or open wrench. Pero kung kayo, nagtitipid kayo at wala kayong budget, pambili ng mga iba't ibang gamit katulad ng open wrench, marami kasi size yan, ibili nyo na lang yung katala kasi nandiyan na lahat ng size ng ating kakailanganin. So, ito yung pinaka-wise kung wala kayong budget. Ito. Saka na yung mga maraming sizes. At yung ating chain whip. Ito yung chain whip. So, importante ito sa pagtatanggal ng ating cogs at ang ating cogs remover. Ayan. So, ito yung tatlo na to, lagi yung kakailanganin natin sa pagtatanggal ng ating cogs. So, kung wala naman kayong chain whip, ganito, yan, pwede naman kayong mag-DIY ng kadena, ilalagay nyo lang na gano'n, and then, yung mahabang screwdriver, ipasok nyo lang dito sa kadena, pasok nyo lang, and then pigilan nyo na. Meron naman, mga iba, na may baka lang na mahaba, no? Ito mga tips ko lang sa mga DIY na yung wala talagang magagamit na gamit sa lugar, no? Parang ito, maliit lang na bakal, ipapasok mo doon, and then i-throw mo dito sa ating disc para may pwersa at hindi masira. Ingatan nyo lang matamaan yung rayos, baka mabingkong. And then ingatan nyo rin na lumapsot dito sa ngipin. Ayan, may ngipin yan eh. Doon yung papatamaan sa ilalim. Ayan, side na yan. Para hindi madamage yung ngipin ng ating cogs. So isa rin yun sa pwede natin gawin kung walang-wala talaga. Nakita ko na sa inyo paano magtanggal ng cogs ng cassette type natin hub. Ayan. Una, pasok natin yung ating cogs remover. Pagkapasok natin yan, kapag nakakita kayo ng cogs remover na may ganitong mahaba sa labas, ibig sabihin yan, pang quick release yan. Pero kung hindi pang quick release, wala yung mahabang ganyan nakalabas, open yan dito. Ibig sabihin yung axle na solid na bakal yun. Yung makikita niyo yung mga ordinary na bike, yun ang pantanggal doon, cassette type. Ngayon, kapag nilagay nyo to, ayan, diretso na tayo, at ayaw pumasok, no? Halimbawa, ayaw pumasok. Ikutin nyo lang, hanapin nyo kung saan siya papasok, and then tulak nyo paloob. So, kapag pumasok na yan, ayan, yung ating chain whip, layo natin para makita ninyo. Yung chain whip is pakontra yan pa kanan. Ayan. Ganyan ang pwesto niyan. Nandito sa kanan yung ating hawakan na handle. Ayan. Sa kanang bahagi ng aking kamay. Ito yung kanan ko. Nandyan nakaposisyon. Hindi ko baliktad sa kabila, no? Kasi ikukontra mo yan. And then, yung ating katala. Yung katala, syempre, i-adjust mo yan kung anong size yung kinakailangan ng ating cogs remover. Depende sa size yan. So, sukat mo lang. Yun ang maganda sa katala, no? Any size is pwede na natin gamitin. Ayan. Pag na-eksakto na natin, ayan, ganyan lang. Kapag nakaposisyon na tayo, iko-kontra nyo yung ating chain whip. Hahawakan nyo ng kabilang kamay. Kapag matigas yan, kailangan yung tayuan. Pero pagka malambot lang, hindi nyo kailangan tumayo. Kahit nakaupo kayo, mababakalas nyo yan. Ito, pakontra, papunta sa kanan, ang hawak. Ito namang ating katala is pakaliwa ang ikot para matanggal yung ating cogs lock. So, may tanong pa dyan, no? Hindi ko na itutuloy. Pwede bang, kung walang budget ang ating chain whip, pwede bang wag na lang gamitan? Total, ikutin lang naman yung lock ng ating cogs. Ayan, pakita ko sa inyo kung matatanggal natin ito ng wala tayong chain whip. Ayan, putin ko. So, hindi natin yan matatanggal kahit anong ikot natin dyan kasi susunod lang po yung ating cogs or yung ating sprocket. So, hindi maglo-loose yung ating lock ng sprocket. So, kailangan talaga na at importante na mayroon po tayong gamit na chain whip sa pagtatanggal ng ating sprocket or ng cogs. Ayan, ganyan yung position yan and then pakaliwa. Pinakita ko lang yung tanong nung isa na baka naman hindi na kailangan yung chain whip. Hindi po pwede kasi hindi natin matatanggal or makakalas yung ating sprocket lock. Ayan. Then, pag nakuha natin yung eksaktong sukat ng ating katala, ayan, pag nag-lock na siya doon sa tornilyo, ayan, itutulak natin ang kakaliwa. Ayan. Papunta kaliwa itong katala, ito, pakontra lang, pigilan nyo lang, ayan, and then, push natin pa kalas. Ayan. Ganun lang ang pagkakalas ng lock ng cogs. And then, pag natanggal nyo na yan, ito yung lock, tanggalin nyo na, and then, tanggalin nyo na yung chain whip, tanggalin nyo yung mga dalawang piraso na cogs na nakahiwalay or yung ngipin, and then tanggalin nyo na yung pinakang buo ng ating cogs or yung sprocket natin. Yan ang sprocket natin at ayan, nakita nyo yung hub nya, sobrang kalawang at marumi na. Ibig sabihin, ito yung pabayaan or nababad sa tubig. So ayan,
So, dun sa nag-request, no, paano magkalas ng sprocket na cassette type, ito na po yung video na gawa ko na, no. So, panoorin mo na lang step by step at ano yung mga gamit na kailangan natin. Sana nakatulong ako sa inyo at nakuha mo yung actual video kung paano magkalas ng ating sprocket sa cassette type na hub. Sana nakatulong ako sa inyo. Kami at magkakape doon sa isang sikat na kapihan daw dito sa Matuya-Tuya. So yung pupunta dito sa Marinduque, no, try nyo magkape dito.